Sa puso ng nag-aalab na karagatan, may nakatagong nakakatakot na pangyayari. Na malapit ng magising. Ito ay ang pinakamalaking lindol na mangyayari sa sanlibutan, ito ay ang Aleutian Island. Ang islang ito ay nasa pagitan ng Alaska at Russia, at maaaring, dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat, dulot ng 8.8 na lindol sa Russia nitong nagdaang araw lang. Posibleng magising ang matagal nang nanahimik at nakatagong delubyo sa kalupaan. Sa ilalim ng nagyayelong tubig ng Hilagang Pasipiko, may isang tahimik ngunit mapanganib na banta na unti-unting gumigising, isang panganib na kayang magdulot ng kapahamakang maihahambing sa pinakamapaminsalang natural na sakuna sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Aleutian Islands, isang liblib na kadena ng mga volcanicong bundok sa pagitan ng Alaska at Russia, ay maaaring tila malayo sa mga abalang lungsod ng mundo. Ngunit sa likod ng kanilang mahangin at mabatong baybayin ay nakatago ang isang geolohikal na time bomb, isang napakalawak na subduction zone na maaaring magdulot ng isang napakalakas na lindol anumang oras. Nagbabala ang mga siyentipiko na ang fault line na ito, na dati nang lumikha ng ilan sa pinakamalalakas na lindol at tsunami na naitala, ay labis nang nag-overdue, para sa panibagong pagputok. Isipin mo ang higanteng mga alon na mabilis na tatawid sa buong Pasipiko, lulubugin ang mga baybayin mula Hawaii hanggang Japan, at yayanigin ang mga lungsod mula Anchorage hanggang San Francisco. Maaari bang dito maganap ang susunod na sakunang sasaklaw sa buong karagatan? At kung malinaw na ang mga senyales, bakit tila walang nagsasalita tungkol dito? Habang patuloy na tumataas ang presyon sa kailaliman ng lupa, lalong tumitindi ang pangangailangang maunawaan ang mga puwersang kumikilos sa ilalim ng Aleutians. Ngayong araw, sumisid tayo sa usapin ng Aleutian megaquake at tsunami, isang nalalapit na sakuna na maaaring pumuksa sa buong Pasipiko. Sa pagitan ng mainland Alaska at Kamchatka Peninsula ng Russia, ang Aleutian Islands ay madalas hindi iniintindi ng karamihan. Liblib, laging nilalambungan ng malalakas na hangin, at may kakaunting naninirahan, maaaring magmukhang walang saysay ang mga ito sa mapa ng mundo. Ngunit sa ilalim ng mga volkanikong pulo na ito ay matatagpuan ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib na mga geolohikal na zona sa buong planeta. Sa puso ng Aleutians matatagpuan ang Aleutian Trench, isang 2,500 milyang haba ng subduction zone, kung saan, dahan-daang sumasalpok ang siksik na Pacific Plate sa ilalim ng North American Plate, sa isang mabagal ngunit nakabibinging proseso na umaabot na ng milyon-milyong taon. At sa bawat taong lumilipas, tahimik na naiipon ang tensyon sa ilalim ng karagatan. Kapag lumampas na ang tensyong ito sa alitang humahawak sa mga tectonic plate sa kanilang pwesto, bigla itong pakakawalan sa anyo ng isang napakalakas na megathrust na lindol. Ang Aleutian Subduction Zone ay may kakayahang lumikha ng ilan sa pinakamalalakas na lindol na naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay hindi haka-haka lamang, pinatunayan na ito ng kasaysayan. Mula sa malakas na lindol noong 1957 sa Andreanov Islands, hanggang sa mapaminsalang lindol noong 1946 sa Unamak Island na nagdulot ng tsunami sa buong Pasipiko, ilang beses nang nagpakawala ng matinding kapinsalaan ang rehiyong ito. Ngunit sa kabila ng kasaysayan ng pagkasira, malawak na bahagi ng subduction zone ang nananatiling nakakabinging tahimik. Para sa mga seismologists, ang katahimikang ito ay hindi nakaaaliw, kundi isang babala. Ang lindol sa Aleutian Islands noong 1946 ay malinaw na paalala ng nakamamatay na potensyal ng lugar. Noong ika-1 ng Abril, isang lindol na may lakas na 8.6 magnitude ang tumama sa baybayin ng Unamak Island. Ayon sa tagabantay ng Parvola, na naruroon noon, narinig niya ang isang nakakatakot na ugong na sinundan ng matinding pagyanig. Ilang sandali pa, isang dambuhalang alon ang sumalpok sa baybayin, winasak ang mga gusali, at hinila ang mga tao sa dagat. Ngunit hindi doon natapos ang trahedya. Ang tsunami ay bumaybay sa buong Pasipiko sa bilis na 500 milya kada oras, at narating ang Hawaii makalipas ang 5 oras. Tinamaan ang bayan ng hilo ng mga higit sa 35 talampakan ang taas, na ikinasawi ng 159 na katao, at ikinawasak ng pantalan.
Ang sakunang ito ang naging mitya ng pagbuo ng Pacific Tsunami Warning Center, isang mahalagang hakbang sa agham ng tsunami. Ngunit ang parehong puwersang seismiko na nagdulot ng trahedya noong 1946 ay aktibo pa rin hanggang ngayon. At maraming bahagi ng fault ang hindi pa gumagalaw sa loob ng mahigit isang siglo. Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto na isang napakalaking tensyon ang unti-unting naiipon, at ito ay maaaring magbunga ng isa pang sakunang mas malaki pa kaysa sa mga nauna. Sa lahat ng bahagi ng Aleutian Trench, walang ibang lugar ang mas nakaagaw ng pansin kamakailan, kundi ang Chamagan Gap. Isang 250 kilometrong bahagi sa pagitan ng Alaska Peninsula at Central Aleutians. Hindi tulad ng ibang bahagi ng fault na sumabog na noong ika-20 siglo, nananatiling tahimik ang Chamagan Gap pagdating sa mga lindol. At ang katahimikang ito ang siyang labis na kinababahala ng mga geologists. Batay sa mga pananaliksik nitong mga nagdaang taon, gamit ang GPS data, seafloor mapping, at satellite imagery, ang bahagi ng plate boundary na ito ay locked, ibig sabihin, ang dalawang tectonic plate ay nakadikit sa isa't isa at hindi dumudulas ng maayos. Ang pagkakadikit na ito ay nagdudulot ng pag-ipon ng tectonic energy, parang paghila sa isang tirador. Sa bandang huli, may kailangang bumigay. Ayon sa mga modelo ng mga siyentipiko, kung magkiskisan ang Chamagan Gap, maaari itong magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 8.8 hanggang 9.2, kapantay ng lakas ng lindol noong 2011 sa Tohoku, Japan. Ang tsunami na may dudulot nito ay hindi lang tatama sa Alaska, kundi pati na rin sa Hawaii, kanlurang baybayin ng US, British Columbia, Japan, at posibleng umabot hanggang New Zealand at South America. Dahil ang mga malalaking lindol sa bahaging ito ng trench ay karaniwang nangyayari tuwing 50 hanggang 100 taon. Naniniwala ang mga eksperto na maaari ng overdue ang isang panibagong megaquake. Sa isang pinakamasamang senaryo, ang pagbitak ng Chamagan Gap o ng ibang malalaking bahagi ng Aleutian Subduction Zone ay magsisimula sa ilang minutong matitinding pagyanig sa southwestern Alaska. Bagaman kakaunti ang populasyon sa rehiyong ito, ang mga mahalagang komunidad tulad ng Sandpoint, Cold Bay, at Dutch Harbor ay direktang maaapektuhan. Maaring magdulot ito ng pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga gusali, at pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Ngunit ang tunay na panganib ay susunod pagkalipas ng ilang minuto, sa paggalaw ng dagat mismo. Ang matinding pag-angat ng ilalim ng karagatan ay magtutulak sa bilyon-bilyong galon ng tubig pataas, nabubuo ng isang dambuhalang dome na guguho papalabas, lilikha ng mga mapaminsalang alon ng tsunami, kapareho ng bangis ng tsunami noong 2011 sa Tohoku, Japan. Maaaring tumama ang mga alon sa mga kalapit na baybayin sa loob lamang ng 10 hanggang 20 minuto, na halos walang sapat na oras para sa paglikas. Ang mga komunidad sa kahabaan ng Alaskan Peninsula ang unang tatamaan at makakaranas ng matinding epekto. Samantala, ang tsunami ay kakalat palabas sa buong Pasipiko sa bilis ng isang jet plane. Maaaring tamaan ang Hawaii sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Ang California, Oregon, at Washington ay maaaring makaranas ng mga alon sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Kahit ang mga malalayong baybayin tulad ng Japan, Papua New Guinea, at Chile, ay maaaring makaranas ng tsunami makalipas ang mahigit isang araw. Sa mga pangunahing baybaying lungsod tulad ng Honolulu, Los Angeles, at Vancouver, tutunog ang mga sirena bilang babala. Isasara ang mga pantalan, at ililikas ang mga tao mula sa mga dalampasigan. Ang mga mabababang lugar ay maaaring malubog o bawain ng maraming oras. Depende sa laki ng pagbitak at hugis ng ilalim ng karagatan, ang taas ng alon ay maaaring mula 1 hanggang 20 metro sa iba't ibang lugar. Maaaring umabot sa bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng pinsala. Malayo na ang narating ng makabagong agham tungkol sa tsunami mula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Dahil sa mga sistemang tulad ng Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami, kaya ng matukoy at subaybayan ng mga siyentipiko ang mga alon ng tsunami sa aktwal na oras.
Ang mga buoy na ito ay lumulutang sa gitna ng karagatan at sumusukat ng pagbabago ng presyon sa ilalim ng dagat, isang palatandaan ng pagdaan ng tsunami wave. Pinapayagan ng mga sistemang ito ang mas tiyak na prediksyon ng pagdating ng mga alon at ng kanilang posibleng epekto. Para sa Aleutian Islands, ilang mga kamakailang simulation ang nagpakita na kung sakaling magkaroon ng malaking lindol sa Shimogan Gap, ang maaring mabuo nitong tsunami ay maaaring tumumbas o mas hihigit pa sa mga alon na tumama sa Japan noong 2011. Ayon sa isang pag-aaral na pinangunahan ng US Geological Survey, tinatayang sa pinakamatinding senaryo, ang taas ng alon sa Honolulu ay maaaring lumampas sa 20 talampakan sa ilang daungan, habang ang ilang bahagi ng Pacific Northwest ay maaaring tamaan ng mapaminsalang bugso ng tubig na higit sa 15 talampakan ang taas. Ang mas mahalaga, kahit ang mga moderate na senaryo ay sapat na upang lamunin ang mga lumang infrastruktura at mga komunidad na hindi handa. Marami sa mga baybaying lungsod ay itinayo bago pa ipatupad ang makabagong tsunami building codes. At bagamat umunlad na ang teknolohiya sa pagtukoy ng tsunami, ang epektibong tugon ay nakasalalay pa rin sa kaalaman at kahandaan ng publiko. Ang teknolohiya ay hindi kayang pigilan ang tsunami. Ang tunay na tanong ay, handa ba ang mga taong nasa daraanan nito? Sa Alaska, Hawaii, at ilang bahagi ng kanlurang baybayin ng US, regular na isinasagawa ang tsunami drills at mga pampublikong kampanya ukol sa edukasyon sa sakuna, na nagbunga ng mas mataas na kamalayan. Ang mga sirena, evacuation routes, at mga babalang karatula ay karaniwan na ngayon sa mga lugar na mataas ang panganib. Subalit, iba-iba pa rin ang antas ng kahandaan. Halimbawa, maraming mabababang bahagi ng Hawaii gaya ng Waikiki ay sobrang siksikan at puno ng mga turista, karamihan sa kanila ay maaaring walang alam sa mga patakaran ng paglikas. Sa California naman, mataas ang antas ng kamalayan sa tsunami sa mga lugar tulad ng Crescent City, na tinamaan ng mapaminsalang tsunami noong 1964. Mababa naman sa ibang lugar ang antas ng kahandaan, at sa Alaska, marami sa mga liblib na komunidad ay kulang sa infrastruktura upang maisagawa ang isang mabilis at malawakang paglikas. Mas masahol pa, maraming bansa sa rehiyon ng Pasipiko ang kulang sa kagamitan at kakayahan upang masubaybayan at tumugon sa mga tsunami. Ang mga isla sa South Pacific, ilang bahagi ng Southeast Asia, at maging ang ilang rehiyon sa Latin America ay maaaring makaranas ng matitinding pinsala kung sakaling tumama ang isang Pacific-wide tsunami na walang sapat na babala o paghahanda. Ang Aleutian Islands ay maaaring hindi napapansin ng karamihan sa mundo, ngunit hindi ito dapat balewalain. Sa ilalim ng kanilang tahimik na mga bulkan-ikong bundok at nagyayelong tubig ay may nakatagong geolohikal na time bomb na higit isang siglo ng kumikilos. At kapag ito ay sumabog, na ayon sa mga siyentipiko ay tiyak na mangyayari, maaari nitong pasimulan ang isa sa pinakamapaminsalang natural na kalamidad sa kasaysayan ng modernong panahon. Hindi natin kayang pigilan ang pagyanig ng lupa. Hindi rin natin mapipigil ang pagtaas ng dagat. Ngunit maaari tayong maghanda. Maaari tayong matuto mula sa kasaysayan, mag-invest sa agham, palakasin ang ating mga warning system, at turuan ang ating mga komunidad. Darating na ang susunod na Aleutian megaquake at tsunami. Ang tanging tanong na natitira ay ito, handa ba tayo kapag ito'y nangyari?